good morning. It's optional work day, so wala pong mga bata ngayon. Nandito kami para i-prepare po yung report cards ng mga bata. So yan yung mga gagamitin ko, yung mga portfolio ng mga bata kasi titingnan ko kung ano na sila sa bawat standard, anong grade nila. And so ngayon po ang content natin is ano yung nagustuhan ko sa room na ito. So, sa room na ito, very spacious siya. Ano ang size nito, gang? Sa mga classroom na to, 8 by 6 rana, no? Sa Pilipinas? 7 by 8. Oo, dere. 10? 12? 10 by 8. Oo, 10 by 8 na floor area. Diba ang ganda? So, ito yung nagustuhan ko sa classroom nila. Of course, ang lighting niya. So, pwede mo siyang isa lang. Yan, pwedeng dalawang fluorescent bulb. Diyan sa Ay, tatlo pala yan siya. Tatlo pala siya. So, pwede mo siyang ganyan. Dalawa ang malight. Ito, isa ang malight. Mas maganda ito. Isa lang light. Diba? Ang ganda. And then, meron siyang mga built-in cabinets. Ito, dati na ito siya. Wala akong dinala dito ng mga cabinets na sa akin. Wala pa akong nabili. Yan. So, ma-file mo siya. Dati na ito, nilagyan ko lang siya ng sticker. Wallpaper sticker. Kasi, meron ng mga rust yung dito na part. 10 by 9? 10 by 9. So, yan napaka-spacious niya. 20 yung students ko. Tapos, yung gap ng bawat malaki. So, meron siyang built-in cabinets. Dito yung cubby ng mga bata. So, madali lang i-manage. So, hindi masyadong magulo. So, itong cabinet, kasya hanggang 20, 1, 2, 3, 4, 5 times 630. Kasya ang 30 na mga bags dito. So, dyan nila nilalagay yung bag at saka yung excess na mga books nila na hindi magkasya doon sa ilalim ng kanilang desk or inside ng desk. Yan. So, meron siya mga built-in cabinets. Ma-organize mo yung iyong mga gamit. Yan. Pero yan akin, hindi niya na-organize. Ma-organizer ka. Yan. Dito yung mga art materials ko. Yan. So, meron siyang built-in cabinet. Ito, dati na itong na nandito. Kasi 3rd grade din na teacher yung lipatan ko dito. So, meron na siyang mga ganyan na ipon. Hindi niya dadalhin kasi sa school naman yan siya. Tapos, ito. So, yan yung mga dinala yan ng mga parents siguro yung after ng COVID. Pero pag kailangan mo ng ganyan, pwede kang maka-request Lysol. Ito, mga sanitizer, pwede kang maka-request. Yan. So, ito, built-in din siya. So, built-in yung cabinets na yan. Okay. Meron ding built-in cabinets na yan para sa mga books. Isa lang yung nahano ko na yung cabinet na ito. Dati na din yan, nilagyan ko lang ng wallpaper. Tapos yung isa, yan mamaya ipakita ko, yung Chromebook charger station. Tapos ito hindi na ako naglalabas dito ng ng mga pencil kasi yung mga bata nilalagay nila sa table, mga dalawa nahuhulog lang sa floor. Kaya every every afternoon pala yung meron akong pencil pal, sila yung nagtatahal ng mga pencil. Madali lang magtasa dito ng lapis. Sila nagtatasa ng lapis para isa lang mag-manage. Dalawa pala sila. Mag-manage ng pencil. So, everyday kinukuha yung mga bata ng pencil. Isang pencil lang, sinasabi ko. Isa lang. Tapos pag hindi na maganda yung sulat ng kanilang pencil, saka sila pupunta doon sa tinahal ng mga pencil pals ko. Papalitan nila ng bago. Ganyan.
kaysa yung dalawa-dalawa. Tapos, binibigyan sila dito ng book na ganito para sa mga bata. Binibigay sa mga teacher. So, yan yung built-in. So, dahil spacious siya, pwede kang maglagay ng ganito round table para sa mga small groups mo. What? Then, another thing is, centralize yung aircon nila. So, maganda yung, din dito, ang ventilation. Kung winter, heater yung gumagana, pag mainit na, yun na, ang air conditioner. So, tapos, pwede kang mag-request ng table. So, hindi mo kailangan magbili ng table. Pwede kang mag-request. Dahil din spacious, pwede kang maglagay dyan ng mini library. Yan. Yung mga books na yan, galing yan sa dating classroom sa 4th grade. Pero, before ako umalis doon sa room na yun, may mga gamit yung lilipat doon na teacher. Marami siyang books. Kaya naisipan ko na dalhin yung books. At sinuggest niyo ng mga co-teacher ko na dalhin mo ang pwede mong madala. Yan. So, yun siya. Very spacious. Then, ito, hindi mo na kailangan na magbitbit ng Chromebook. Kasi meron silang big screen dito. Wait lang. So, meron silang big screen na nakakonect na sa account mo. So, hindi mo na kailangan magdala ng, bakit na-off siya? Off tuloy. So, i-on ko muna ito ha. So, hindi mo na kailangan magdala ng Chromebook or laptop kasi pwede mo na siyang i-link yung account mo. I-on ko muna yan siya. And then, wala silang green board dito na chalk. So, whiteboard siya. Marumi pa yung ko. Meron silang, ito yung sinasabi ko, meron silang pang wipe dyan. So, yan meron siyang dapat din meron kang account para maka-access ka nito. Mahaba masyado yung aking. So, once na access mo na yung TV, yan, pwede mo na siyang magamit. Ayan. So, see? Para siyang laptop talaga. Tapos, meron siyang ganito. Pwede ka ding ng mouse doon. Ayan. So, ito yung pag-open mo na yan, naka-login na kaagad ako. Yan, yan yung Google account ko. Meron silang email account sa kanilang district. Parang sa DepEd. So, meron din silang DepEd account. So, yan. Gmail. So, ma-access mo na siya. Parang Chromebook mo talaga or laptop. So, ito yung Canva ko presentation. Yan, So, ito yung presentation ko kahapon. So, hindi mo na kailangan magdala ng Chromebook. And then, maganda dito, itong iPivo visualizer. So, pag kayo nito, yan siya, Itong camera na ito. So, kung ano yung i-present mo. For example, itong flashcards na ito gusto mong makita sa TV. So, pwede mo siyang ma-present ng ganyan. Yan. And then, halimbawa, nagsusulat ka, meron kang gustong sagutan, ganyan. For example, ito yung word paper nila. Then, provided din ang mga expo marker dito. So, pwede kang sagot, ganyan. For example, 2 plus 2. Yan. So, ma-project na kaagad. What? Wala na. Naa dito, pero itong good? Itong lean? Itong unod? Pwede na to.
Yan. So, yan siya. Yan yung IP Vocam. Tapos, yung mga bata, nag-request ako ng ganito sa, sa office. Meron kasing Title I Fund. Pwede kang mag-request ng anong gusto mong project sa classroom mo. Ito yung na-request ko para hindi din sila gagamit yung whiteboard. Meron din silang whiteboard. Tapos, may mga marker sila. Ang ano ko nun is marumi. Marumi siya ba? Parating minsan mawala, hihingi sila ng marker, ganun. Tapos, marumi ang desk. Hindi man yan maiwasan. So, ito yung na-request ko. So, for example, ang mag-ano yung bata ng equation, 6 times 7. Ganito yung equation ng ng mga dito. Pwede kang gamit ng array. Example. Yan. So, gagawa ka ng 6. Tapos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, i-count nila yan. At pag-count nila, total of 42. So, yan yung process ng nila dito. Okay? Or kaya, pwede mo siyang 6 times 5, yung easy muna. Then, 6 times 2. So, ganyan. 30, then 12. Tapos 42. So, ganyan ang kanilang process. So, halimbawa sa bata to na work. So, pwede niyang pag mag-report siya, i-share niya sa mga bata. Pag i-share niya sa mga classmates niya. So, madali lang kasi maproproject yung kanyang dito. So, ang ganda nitong project na ito. I-delete lang nila, di ba? Laruan lang to sa atin pero gamit na gamit ko ito sa math at yung mga letter lang ba ang sagot para hindi ka na masyadong maraming gamit. Okay, so yan siya. And then, lahat ng mga dito, mga software mo, itong Annotate Chromebook. So, ang Annotate Chromebook, doon sa laptop mo, meron ding Annotate laptop. So, yung screen ng laptop mo, pag gusto mong magsulat doon sa laptop mo, ma-annotate mo na siya dyan. Okay, so yan yung software. So, ipapakita ko. Ha? Unsa? Well, dili na ako mapansin, pero na siguro. So, katulad niyan, malayo masyado ang distance ko doon sa TV. So, i-access ko muna itong aking laptop. So, dito sa laptop ko, doon sa Chromebook, sa TV, meron siyang Annotate Chromebook. Dito sa laptop mo, click mo ang Annotate laptop. Yan. Tapos, naka-link na yan siya doon. Ano mo lang tong screen sharing recording. So, pwede mo siyang mag-share ng record. Halimbawa, nagre-record ka na may mukha. Pwede kang mag-stream doon na merong video at audio. Ginagawa ko, ino-off ko lang yan siya. Yan. Tapos, pwede mong mag-open ka muna ng gusto mong ipakita. For example, slide. Gusto mong magpakita ng ginawa mo na presentation. For example, ito, review nila. Spiral review sa mathematics. Yan. So, pagdating mo doon, i-click mo lang yung gusto mo or pwede mo din siyang entire screen. Yan. So, halimbawa, yung sa math lang ang gusto mong ipakita, click mo itong also share tab video para ma-project din. So, kung nakita nyo, i-click mo muna itong okay, ay mapoproject na siya doon sa screen. Diba? So, dito, meron siyang ganito, pen, na pwede mo siyang galawin. So, ito siya. Athena, pwede mo siyang slideshow. Para medyo malaki doon. Like that. Athena placed 7 strawberries in each bowl of snacks she used. So, meron siya dito. Meron
meron siyang mga keys. Yan, kung anong gusto mong color ng pen. So, yan. So, pwede mong what are the given numbers? Tapos, doon din, nagre-read din siya. Yan, given numbers. So, Athena, ganoon. And so on. Pwede ka mag-solve dito kung anong answer. O, diba? So, yan siya yung ating sharing of screen. So, kung gusto mong entire screen para makita yung lahat. O, cancel. Ay, tama na yun. Entire screen. Ayun ang gusto kong pakita. Entire screen, ganyan. So, makita lahat. So, halimbawa dito, sorry. Meron kaming Class Dojo. Yan. Anyway, wala namang doon, number. So, sa Class Dojo, pwede mong pakita yung kanilang score, ganyan. Anyway, wala naman yung apelyido. So, may mga points sila, ganyan. So, pwede mong i-share sa kanila. So, yan yung ating isa sa mga nagandahan ko dito sa classroom. So, aside sa whiteboard, meron sila dito anong tawag niyan? Yung pwede mong mga plyboard. Ay, plyboard dito na pwede mong pakita yung gusto mong gawin. Like, akin dito, I can statement. Yan, ito yung objectives for the day. Tapos ito, din to, nandito na. Hindi ito siya built-in. Hindi siya built-in. So, pwede ito siyang ma-move. Dito ko nilalagay yung mga materials ko na iba. Yan. Tapos ito, nandito na din ito siya. Maganda dito kasi makagawa ka ng mga ganyan ng mga anchor charts. Yan, mga Bitaymax natin. Iniipon ko itong mga anchor charts ko. Tapos, libre yung ganyan, yung post-it na ganito. Yan, libre siya. So, mag-request ka lang. So, meron dito akong Cosmos sa akin yan siya. Tapos, meron silang buzzer dito. Yan. Connected yan siya sa office. Halimbawa, meron kang gustong sabihin sa office. Aside sa talkie, yung mga chairman, bawat chairman, may ganun sila. Aside dyan, pwede mong kausapin ng office. Usually, pinupush ko ito kapag may bata na bawa pasaway, ganyan. Pinupush ko yan siya. Or, halimbawa, tinawag nila ako doon sa intercom. Kasi merong intercom dyan. So, pag gusto nilang may mag-check out early, so, ang office, tatawag lang sa specific room. Okay. So, halimbawa, hindi ko masyado naklaro yung sinabi. Pwede ko siyang i-push ito para kausapin ang office. Yan. So, yan. Ako naglagay niyan. Cartoon lang ito para sa aking cultural corner. Tapos ito maganda din. Meron silang anong tawag nito? Sa ganing tawag anigang? Ng panglimpyo? Panglimpyo hangin? Ha? Filter. So nililinisan din niya ng ng custodian. Tapos, meron silang alarm dito. Bawat Ayan, mag-alarm yan siya pag merong, for example, fire, ganyan. Then, ito, built-in yan. Ay, hindi ito built-in. Nilalagyan ko lang ng mga gamit. Yung mga tray ng bawat isang bata. Then, isa pang maganda dito ay meron silang isang Chromebook. Yan, naka-assign yan bawat number yung mga bata. Yung iba, dinadala nila yung kanilang Chromebook. Yan. So, isa silang na Chromebook. Yan. At yun yung mga nagandahan ko na feature dito sa classroom. Diba? Ang ganda.